So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 1, 2026 and Happy New Year everyone. So, our topic is all about what are your goals this year. So, our concept is all about who is God, God existence, the foundation of everything. So, our Bible readings for today is all about Genesis chapter 1 verse 1, ASND version. Sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, our goal this year is first to have a God-centered life. So, ang buhay na nakasentro po sa Diyos ay nagsisimula sa pagkilala na siya ang pinagmula ng lahat. So, kapag Diyos ang sentro, nagkakaroon po tayo ng tamang direksyon ng ating mga desisyon at prioridad. So, hindi na sarili ang inuuna natin, kundi ang kalooban ng Diyos sa araw-araw. Second is to build a life on the solid rock. So, ang solid rock po na sinasabi dito ay ang Diyos na hindi nagbabago at hindi bumibigay. So, kapag ang buhay po ay itinayo sa Kanya, hindi ito basta-basta guguho sa gitna ng problema natin. So, ang matibay po na pundasyon ay nagdadala po ng katatagan kahit sa mahirap na panahon. And last is to understand the whole Bible. So, ang Biblia po ang kompletong pahayag ng Diyos tungkol sa sarili at sa kanyang plano. So, hindi sapat yung pira-pirasong kaalaman. So, kailangan yung kabuuang pag-unawa natin sa Biblia. So, sa ganitong paraan is mas malalim ang pananampalataya at pagsunod natin sa Diyos. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, yung first application is commit to know God through His Word. So, syempre, gawin natin personal na layunin ang araw-araw na pagbabasa ng Biblia. So, hindi lang ito para sa kaalaman, kundi para sa relasyon sa Diyos. So, salita niya is mas nakikilala natin kung sino siya at kung ano ang nais niya sa atin. Second is complete our 365 daily devotions. Syempre, ang consistency sa devotion ay nagpapalakas po ng spiritual discipline natin. So, kahit abala tayo or abala yung araw, is piliin natin maglaan ng oras para sa Diyos. Dahil yung unti-unti is makikita natin yung pagbabago sa puso, isip at pamumuhay natin. And lastly is capture God's work in your life. So, syempre, isulat or i-record natin yung mga sagot ng Diyos sa panalangin at yung kanyang mga gawa sa buhay natin. So, syempre, nakakatulong po ito sa atin para maalala yung kanyang katapatan. So, syempre sa oras na paghihina natin, ito yung magsisilbing paalala na buhay at kumikilos ang Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what are your goals this year. So, yung tanong na what are your goals this year ay hindi lang tungkol sa personal na tagumpay natin, kundi tungkol sa direksyon ng buhay natin. So, kapag ang layunin natin ay nakaangkla sa Diyos bilang manilikha at pundasyon ng lahat, is nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan dahil kahulugan yung bawat plano natin. So, natutunan ko sa devotion na ito na ang tunay na makabuluhang goals ay yaong naglalapit sa atin sa Diyos. So, nagpapalalim ng ating pananampalataya at nagre-resultan sa buhay na nagbibigay luwalhati sa Kanya. So, syempre, piliin natin na i-align yung ating mga goals sa kalooban ng Diyos at magtiwala na siya ang gagabay sa bawat takbang. So, let's pray po. Lord God, Ikaw po ang simula at pundasyon ng lahat. Lord God, tinutuko po namin sa iyo ang aming mga layunin ngayong taon at hinihiling po namin na Ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Lord God, tulungan mo kaming maging sapat sa iyong salita, matatag sa pananampalataya at masunurin sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen.